Hi everyone! Welcome to our channel. Ayan, in today's video guys, gusto ko lang i-share ang aking mga survivor pero ayan, naghihingalong mga babies for today. Ayan, ang aking ionium guys, tingnan nyo. Ayan, paubos na yung kanyang dahon. Sa lahat ng ionium, ito yung pinakamatibay. Ayan, sino ba to? Si swart top ba yan? Ang tawag nila dyan. Pero tingnan nyo ang nangyari sa kanya. Ayan, so halos stick na lang yung natira. Ang konti na lang yung kanyang dahon, pero at least kahit papano hindi pa rin siya nabubulok. Kasi ito guys is basang-basa sa ulan itong mga nakaraang linggo dahil sa dumaang bagyo dito sa amin. So halos isang linggo mahigit, umulan ng umulan, kaya ayan, basang-basa yung kanilang lupa. Actually, meron naman silang bubong, pero sobrang lakas ang dumaang ulan sa amin, kaya ayan, basang-basa sila. Ito si aking propagation ng opalina. Ayan ang nangyari sa kanya. Ang pangit-pangit na niya tingnan. Ang dami niyang mushy leaf. Ayan, so naubos na rin. Halos paubos na siya sa pot na yan. Medyo makapal-kapal siya nung una. Ngayon, ayan na lang siya. Ayan, so ang gagawin ko lang ngayon guys ay lilinisan ko yung ating mga nagmushy na ating mga babies. At ito guys, tingnan nyo guys, oh, napakalaki niya. Ito si Dusty Rose. Mas malaki pa sa aking kamay. Ayan. Actually, tumubo lang siya sa pot na yan dahil may nalaglag lang na dahon dyan at tumubo siya dyan. Pero dahil nga ang pot na ito is ionium, so ang kanyang soil is garden soil. Kaya ayan, sobrang healthy niya. Ayan, ang laki ng kanyang dahon, di ba? Dahon pa lang yan, ha? Ang sarap sanang i-propagate, kaya lang, ayan, oh, nagmashi pala yung kanyang leaf, kaya siya nalaglag. So, hindi siya pwedeng i-propagate. Ayan. At ito naman, guys, ay ang ating mini bell na variegated. Tingnan nyo, guys, oh. Sa sobrang mushy, ang dami niyang natatanggal ng mga dahon. Ayan, halos kapag ginalaw lang is nalalaglag na siya. Ayan, so actually matibay ang mini bell pero sa sobrang walang hangin ng isang linggo, walang masyadong hangin, tapos puro ulan, ayan ang nangyari sa kanya. Then syempre hindi naiwasan kasi na nabasa siya sa ulan. So tapos hindi siya natutuyo, kaya yan ang nangyari. Kaya malalayo yung kanyang pagitan ng kanyang dahon kasi medyo itinabi ko siya sa malilim na lugar kasi actually last year maganda naman siya kaya lang madali siyang tingin ko lang madali siyang magka-sunburn kapag summer at madali siyang magkaroon ng black dot, yung itim na sa kanyang mga dahon, nagkakaroon siya kapag summer sa akin. Kaya naisipan ko siyang itabi this time, kaya lang ayan nga. Oh, tapos nagkamashi pa siya. So, sobrang niya, linis niya. Ang dami palang natanggal na dahon. So, ayan na siya guys, ang kanyang itsura ngayon. At ito naman ang ating Tito Buns na variegated. Ang dami ko ring nakuhang mushy leaf sa kanya. Actually, nalinis ko na to. Ayan, pangalawang araw ko nang nililinis ang aking mga babies. At ayan, meron pa rin dahan-dahan, meron pa rin naiiwan. Ayan oh. So, manipis na siyang tingnan. Ayan. Itong mga babies na to guys, actually matitibay naman talaga sila. Kaya lang kapag summer season talaga at matagal na basa yung kanyang lupa, sabihin natin kahit isang linggo lang, talagang madadali talaga sila. Kailangan talaga kapag summer ay hindi pwedeng mabasa ng mabasa. Ayan, pwedeng magdilig pero hindi talaga pwedeng nakababad sa ulan. Ganyan ang mangyayari sa kanila. Kahit gaano katibay ang babies na yan. Ayan guys. O tapos kapag hindi mo natanggal ang isa, humahawa siya sa isa nagahawa-hawa siya. Kaya ayan ang nangyayari sa kanya hanggang sa maubos na lang. Ayan, ito si Shanda Rose na elongated na at maraming mushy. At ito naman si ating Leticia, guys. Yan ang ating Leticia. O, tingnan nyo ang nangyari sa kanya. Tingnan nyo ang left side sa video. Ganyan siya nung una. O, makapal-kapal pa siya, diba? Halos hindi makita yung kanyang lupa sa sobrang kapal at ganda pa ng kanyang rosette. Pero ngayon, ayan ang nangyari sa kanya. So, ayan, o, kitang-kita na pati yung kanyang stem. Ayan, ang bilis niya nagmushy. At ito rin, guys, ang ating propagation. So, wala nang natira. Ayan. Ito rin, nagmushy din sa ating
si Chief Kujin. So, ang nipis-nipis na niya. Medyo kumapal na nga siya. At ito ang pinakamalala guys, si ating Scarlett. Ayan pa lang siya nung una. Halos dalawa lang yung nawawala. Akala ko mag-iiwan siya. So, nag-iwan nga siya. Kaya lang isang piraso lang. 'Di ba? Oh, ito naman, ito ang pinakamatibay sa lahat this summer season sa akin, ang ating Mirinay. Ayan, ang Mirinay is matibay sa ulan. Ito is rain or shine, nandyan siya. Ayan, so healthy siya guys. So, ang kapal-kapal niya. Ayan, kahit hindi mo siya masyadong inaalagaan is talagang dumadami siya ng dumadami. Ayan, ito yung ating bagong pot na gawa. So, yung mga dahon dyan na naipon, pinagtatapon lang dyan. So, medyo kumapal na siya guys, oh. Siguro mga 2 buwan pa lang to, 3 buwan yata. So, ayan na yung kanyang itsura. Pero ito, may 1 taon na kaya iba na yung kanyang itsura. Ayan, medyo maganda na yung kanyang mga leaf. Ito rin si ating propagation ng Blue Elf. Ayan, so ang dami rin niyang mashi. So, malinis na siyang tingnan. Nalinis ko na siya guys. Ayan, so, ewan ko ba, hindi na siya magandang tingnan. Ito lang ang magandang tingnan guys, oh. Ito yung ating mga matitibay na succulent na tumubo sa ground. Ayan, yung mga hindi sinasadyang tumubo sa ground ay matibay na matibay. At ito rin guys, si Campfire. Ayan, oh. Actually, si Campfire, hindi mahilig sa tubig. Pero ito, nakatanim siya sa ground guys, oh. Ayan, tinanim ko sa ground. Pero ang healthy niya guys, oh. Kahit basang-basa lagi sa ulan. Ayan, so ano ba talaga ang totoo, no? Sabi nila, hindi pwedeng diligan ng diligan kapag summer. Pero ayan siya. Oh, 'di ba? Ang dami din nating healthy na mga sedum. Ayan. At ito pa guys, yung isa nating pot na rain or shine, si Hialina at si Rudolph number 5. Ganyan na yung kanyang itsura. Ayan. So, elongated at puro mashi yung kanyang ibaba. Ayan, so ganyan ang resulta ng aming matagal na ulan na 1 linggo mahigit, dulot ng bagyo. So ito naman guys, yung ating crested na si TP. Ganito ang kanyang itsura ngayon guys. Ayan, sa sobrang init, ang kanyang stem ay, ayan, natutong na. Ayan, so natumba na rin siya kasi mabigat na yung kanyang ulo. Ayan, so ang gagawin ko is puputulin ko na rin siya guys. Ayan, para ma-survive pa natin siya. Imbis na i-repat yan, is kailangan talaga nito is putol. Ayan, so actually, hindi ko siya bubunutin guys kasi pwede naman yung kanyang stem sa baba or yung kanyang roots ay baka healthy pa, pwede pang may tumubo sa kanya na bagong mga baby. So, iiwanan ko siyang ganyan. Ayan, sa kanyang pot, baka sakali lang na meron pang tumubo. So, actually, meron din siyang mga tigi 1 piraso, guys. So, ayan, pwede ko rin siyang itanim sama-sama sa isang pot, maliban sa crested. Yung mga crested na yan is ihihiwalay ko na lang ng ibang pot. Ayan, so nagkaroon tuloy tayo ng propagation ng marami. Actually, makapal na sana siya, pero ayan, okay na rin yan kesa sa mawala talaga siya. So, ayan, medyo sinipag-sipag tayo kaya magpo-propagate na rin tayo ng ating banana. Ayan, ito si ating Pachyphyllum. Ayan, medyo matagal na to guys, magti 3 years na yata ang aking mga propagation na ito. At yung kanyang stem is nagkaroon na ng maraming ugat. Ayan. So, kailangan na niya talagang iripat. Pero instead of repotting, naisip ko na mas maganda kapag ikat na lang siya kasi magkakaroon pa siya ng mga bagong baby sa ating pinagputulan. So, ayan, ikakat ko siya. Actually, medyo marami-rami to ngayon. Ayan, then itatanim ko na lang sila sa ibang pot at pagsasama-samahin. So, ayan lang guys ang ating video for today. Lilinisan ko lang ang aking mga nakat na ating mga cuttings. Then, itatanim ko sa ibang pot. So, ayan. Enjoy planting and see you again. Ingat po kayong lahat. Bye!